Nagsisimula ang kwento habang nakikita natin ang isang gintong bayani na nakikipaglaban sa isang halimaw. Dito natin natutunan na ang kanyang lakas ay nanggagaling sa tiwala ng mga taong naniniwala sa kanya, kaya kahit sino ay pwedeng maging isang bayani. Biglang lumipat ang ating kwento sa ating bida na si Linling, kung saan nag-offer siya ng kanyang promotional video para sa mga superhero. Pero tumanggi ang kanyang boss dahil wala na raw kwenta ang buhay ni Ling, at kahit ano pa ang gawin niya. Pero pinilit pa rin ni Ling na mag-propose ng kanyang commercial at pinaliwanag kung bakit ito maganda. Sinabi niya na lahat ay pwedeng maging hero. Ngunit napayka na ang boss niya at sinabing, walang kwentang pangarap yan. Hindi magiging hero ang kagaya mo. Lumayas ka na sa harapan ko. Dahil dito, nawala ng trabaho si Ling at mag-isa siyang nakatayo sa building, iniisip ang mga susunod na gagawin sa kanyang walang kwentang buhay. Pinangarap niyang maging isang hero, pero nalungkot siya dahil walang taong magkakagusto sa isang regular na talunan kagaya niya. Dito niya nakita ang commercial ng pinakasikat na hero na si Nez. Dahil dito, nainis siya at sinambit. Manahimik ka, Nez. Balang araw, tatanda ka rin at papangit. At mapapalitan ka rin. Pero nagulat siya nang biglang lumabas sa harapan niya si Nez. Kakaiba ang galaw nito, dahil bigla siyang tumalon sa building at hindi ginamit ang kanyang kapangyarihan. Sabay turo kay Ling bago ito nahulog at namatay. Hindi makapaniwala si Ling. Bigla namang dumating si Miss J kahit nagpapaliwanag si Ling ng nangyari, dinukot pa rin siya ng mga ito. Dinala siya sa isang pribadong lugar. Nagsisigaw si Ling at sinubukang magpakilala, sabay sabing siya ang tagagawa ng commercial ni Nez. Pero lumapit ito sa kanya at sinabing, wala akong pake kung sino ka. Sabihin mo sa amin ang mga nangyari. Kaya pinaliwanag niya ito at sinabing bago magpakamatay si Nez, ginawa muna niya ang kanyang signature pose. Bigla namang may tumawag kay Miss J at hinahanap na si Nez sa mga events niya. Pero nagsisigaw si Ling, patay na si Nez. Kaya naman, binalibag siya ni Miss J ng isang timbang tubig. Nagmakaawa si Ling at sinabing kahit dakpin siya, hindi na mabubuhay si Nez. Pero walang pake si Miss J at sinabing, kahit patay na siya, buhay pa rin ako at makakagawa ako ng paraan. Dito napansin ni Miss J na magkamukha si Ling at si Nez. Kaya agad niyang kinulayan ang buhok ni Ling at pinakabisado sa kanya ang mga lines ni Nez. Kaya napatanong si Ling kung alam ba nila ang dahilan ng pagpapakamatay ni Nez. Kaya sinabi ni Miss J, buhay si Nez. Ang namatay ay si Ling dahil tinanggal siya sa trabaho ng boss niya. Nabigla si Ling dahil pinagpalit sila ni Nez. Kaya pinaliwanag pa ni Miss J, kapag ikaw ang namatay, walang may pake. Kaya okay lang. Pero pag si Nez ang namatay, madami ang magugulat. Kaya pinalabas namin na ikaw ang tumalon sa building. Nagsimula na si Ling sa pagpapanggap na siya si Nez. At dahil sa suporta ng tao, unti-unti siyang nagkakaroon ng kapangyarihan. At hindi lang doon, pinag-insayo rin siya ni na Miss J upang maging kasing lakas ni Nez. Habang patuloy na lumalakas ang suporta ng mga tao kay Ling, unti-unti rin siyang lumalakas at nagbabago ang anyo. Maging ang kulay ng mata ni Nez ay napunta na sa kanya. Kaya laking gulat ni Ling dahil dito, hindi siya makapaniwala na kahit isang normal na tao ay pwedeng maging kagaya ni Nez. Nabigla si Ling nang biglang sinabi ni Miss J, baka nakakalimutan mo, hindi mo pa nakikita ang girlfriend ni Nez. Nagulat si Ling dahil sobrang crush niya ang girlfriend ni Nez na si Moon, at ngayon, girlfriend na niya ito. Dahil dito, natakot si Ling at sinabing hindi niya ito kakayanin. Pero pinilit siya ni Miss J at sinabing, tandaan mo, hindi ka na si Ling. Ikaw na si Nez, at girlfriend mo na si Moon. Kaya nagdahilan si Ling. Pero si Moon ang pinaka nakakakilala at nakakaintindi kay Nez, kaya siguradong makakahalata siya. Pero napansin siya ng isang agent at sinabing, bakit ka nagbo-blush, bata? Kaya sinabi ni Ling, sa totoo lang, sobrang crush ko si Moon. Kaya naman agad siyang sinipa ni Miss J palabas. Wala na siyang choice kundi umakting. Matagal na patulala si Moon sa kanya, bago nito hinawakan ang kamay niya. Kaya sobrang kinilig si Ling, hindi niya inakalang mahahawakan niya ang kamay ng crush niya. Agad nagsimula ang live broadcast nila. Dito lumabas ang kanilang host, isang hero na kilala bilang Eye of Truth, Enlighter. Nabigla si Miss J dahil biglang nag-iba ang host. Pinaliwanag ng mga staff na nagkasakit ang original host,
kaya si Enlighter ang pumalit. Nabigla si Ling dahil hindi ito parte ng script, at ang pumalit pang host ay si Eye of Truth. Sinabi ni Ling sa sarili na siguradong malalaman nito na hindi siya si Naze. Nagsalita na ang host, Naze at Moon, ang love team na sikat na sikat. Pero sasabihin ko ngayon ang mga hidden story na hindi nalalaman ng mga tao tungkol sa inyo, dahil ako ang Eye of Truth. Kaya naman nagsisigaw si Miss J at sinabing, I shut down na ang love broadcast. Ngayon din, sa harap naman ng stage, nagpalaro si Enlighter para makita kung gaano kakilala ni Naze at Moon ang isa't isa. Kaya nagtanong siya, So, Naze, gaano nakadami ang commercials ni Moon at gaano kahaba ang runtime nito? Nabigla si Moon, dahil maski siya ay hindi niya alam ang eksaktong dami nito. Nagalit din si Miss J, dahil kahit sino ang tanungin ay hindi ito alam. Pero nagulat silang lahat nang sabihin ni Ling ang eksaktong dami nito at ang eksaktong haba ng runtime. Nagtaka si Enlighter dahil matagal na pala niyang iniimbestigahan si Naze, at hindi niya maisip kung paano nasagot ni Ling ang tanong na may perpektong detalye. Hindi makapaniwala si Moon dahil naalala pa ito ni Naze. Pero hindi nila alam na si Ling ay tagagawa ng commercial nila Naze at Moon, kaya alam na alam niya ito. Kaya napabulong si Ling. Siyempre alam ko. Bawat commercial mo, buong puso kong ginagawa. Bawat isa dun. Bigla naman naglabas ng lie detector si Enlighter, kaya tinanong siya ni Enlighter. Oh Naze, totoong girlfriend mo ba si Moon? Sabay bulong, siguradong peke lahat ng ginagawa niya at puro propaganda lang ito. Kaya sigurado akong hindi mo siya totoong girlfriend. Dito nabigla si Ling dahil inakala niyang nabuking na siya ni Enlighter. Mas kinabahan pa siya dahil kapag nagsinungaling siya, siguradong malalaman ito sa lie detector. At kapag hindi naman siya sumagot, magtatanong ang mga tao. Kaya nagsalita muli si Enlighter. Bakit ka nag-iisip ng matagal sa simpleng tanong ko? Sumagot si Naze. Hindi ko girlfriend si Moon. Tumunog ang lie detector at sinabing totoo ang sinabi ni Ling. Kaya nagulat ang mga tao at nagsisigaw si Enlighter. Tama ang hinala ko. Pero nagpatuloy si Ling sa pagsasalita. Hindi ko siya girlfriend. Dahil siya ang Diyosa ng buhay ko. At sobrang in love ako sa kanya. Tumunog ulit ang lie detector ng truth, dahil totoo ang sinabi ni Ling. Sobrang in love talaga siya kay Moon, at Diyosa ang turing niya dito. Nagulat si Enlighter at kumalat agad ang mga reaction sa internet, na mas lalong nagpadami ng suporta sa kanilang dalawa. Marami ang nagsabing, napaka-sweet nila. Nainis si Enlighter at sinabing, hindi pa ako tapos. Dito lumabas ang tila isang cyborg, at nagulat si Ling dahil ito ang boss niya noon. Sinabi ni Enlighter, dati siyang entrepreneur, pero napuwersa siyang ma-corner at maging ganyan. At kasalanan mo to, Naze. Napatanong si Miss J, sino ito? Sinabi ng agent niya, yan ang advertisement exec natin na pinatumba niyo noon. Sabay sigaw muli ni Enlighter, Hoy Naze, lahat ng persona mo ay galing sa kumpanya niya. Pero dahil sa'yo, na-bankrupt sila. At dahil doon, nagpakamatay pa ang kawawa niyang empleyado na si Linling. Dito nabigla si Ling sa mga sinabi ni Enlighter. Nagalit ang dating boss ni Ling at sumigaw. Hoy Naze, kailan niyo ako babayaran? Pero dakdak ng dakdak si Enlighter, kaya agad siyang pinatalsik nito. Sabay sugod kay Ling, pero naiwasan ito ni Ling at nailigtas si Moon. Sumugod si Ling at walang kahirap-hirap niyang iniwasan lahat ng atake. Sa isang malakas na atake, pinatalsik niya ang kalaban. Nabigla sila Miss J dahil sobrang nag-improve ang combat skills ni Ling. Maski ang mga manunood ay natuwa. Habang nangyayari ito, masaya si Ling at sinabing, ganito pala ang pakiramdam maging isang number 1 hero. Umatake muli ang kalaban, kaya sa isang mabilis na galaw, pinigilan na siya ni Ling sabay sabing, kumalma ka lang. Pero sumagot ito, kumalma, hindi ka pa nagkakaroon ng malaking kumpanya kaya hindi mo alam ang pakiramdam ng ganito. Lalo na kapag hindi nagbabayad ang mga kliyente kagaya nyo. Inubos nyo ang pondo ko. Sabay naglabas ng item na mahiwaga ang kalaban at nag-rampage. Sa bawat atake, ang tamaan ng termination paper ay namamatay. Sinabi ni Moon na, bawat takot ng tao ay nagpapalakas sa kalaban. Ginagamit niya ang pagpatay para mas maraming matakot. Kaya naman sumugod agad si Ling at umatake. Pero nagulat siya nang hindi tumalab ang sipa niya. Sinubukan niya muli, pero wala pa rin itong epekto. Doon niya na-realize na mas lumakas ito dahil na-absorb niya ang takot ng mga tao.
Patuloy silang naglaban, pero wala nang maisip si Ling gawin, nagawa na niya lahat ng atakeng itinuro sa kanya. Sumabay pa ang atake ng kalaban na sobrang lakas, halos mapaluhod si Ling. Hindi na siya makaisip ng paraan kung paano mananalo. Kahit ba isa na akong hero at nasa puso na ng bawat tao, wala pa rin akong kwenta. Ako pa rin ang taluna na si Linling. Sana ako na lang ang tumalon, hindi si Naze. Pero habang papasuko na siya, naalala niya ang mga linyang sinasabi ni Moon. Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya sinabi ni Ling, okay, kailangan ko lang magtiwala sa sarili ko. Kapag kaya ni Naze, kaya ko rin. Kailangan ko lang magtiwala para maprotektahan ko ang mga dapat kong protektahan sa mundong ito. Tiwala ng tao ang magdidikta kung sino ang susunod na magiging hero. Kaya kailangan ko ring magtiwala sa sarili ko. Sabay suntok niya ng napakalakas sa atake ng kalaban. Sa sobrang lakas, nawasak ito, at matagumpay niyang tinalo ang kalaban. Dahil sa insidenteng ito, masayang-masaya si Miss J dahil mas lalong tumaas ang popularity ni Naze. Hindi siya makapaniwala, perfect fit si Ling kay Naze. Dito nagsalita si Ling. Ang tanging alam ko lang ay magpanggap na si Naze. Pero, tama ang sinabi mo. Totoo nga, ako nga si Naze. Sumagot si Miss J. Kung ganun, pwede ka na kitang pauwiin. Tinanong ni Ling kung saan siya uuwi, kaya sinabi ni Miss J. Dito sa Hero Tower. Dinala na siya sa Hero Tower, at sinabi ni Miss J na nakabase sa hero rank ang pwesto sa building. Kapag mas mataas ang rank, mas mataas ang bahay sa building. Habang paangat sila, napatanong si Ling. Nalaman na ba natin, Miss J, ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Naze? Kaya sinabi ni Miss J, sariling desisyon niya yon. Malalaman mo rin kung bakit dahil pagdating ng panahon, mapupunta ka rin sa posisyon niya nung mga araw na yon. Nasa sayo na ang desisyon. Pagdating niya, nagulat si Naze dahil napakalaki ng bahay niya. Kaya agad siyang pumunta sa higaan at humiga. Pero laking gulat niya nang makita niya si Moon doon. Doon niya na-realize magka-live-in pala talaga si Naze at si Moon. Dahil sobrang nahihiya siya, kinumutan niya si Moon at pinili na lang lumipat ng higaan. Pero habang naglalakad, hindi niya mapigil ang mapatingin kay Moon. At sa pagtitig niya, tila nawalan siya ng dugo sa katawan. Duguan ang ulo ni Moon, at wala ng buhay. Grabe ang plot twist ng anime na to, solid story, solid animation. Kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Para sa next episode, kita-kits sa susunod, mga ka-recap.